Okay guys, so welcome back sa ating new episode ng Beyond the Hustle podcast. Okay, so itong topic natin for today, sobrang interesting at sobrang widely asked sa akin. And siguro hindi na bago sa inyo to kapag naririnig yung salitang long-term thinking. Bakit ba siya importante? Bakit siya ina-emphasize ng mga tao na successful, mga tao na nasa sports, mga tao na nasa business at tsaka sa iba't ibang career sa life. And bago tayo mag-proceed, nakita nyo naman sa last episodes, nag-drop ako ng dalawa. And yung topic natin is all about yung bakit kapag nagiging panalo ka, nagsiset yun para matalo ka. And yung isa naman is, ano, paano ba mag-decide ng tama sa buhay. So yun yung mga kinover natin and sigurado ako marami kayong natutunan dun sa last two episodes natin. And ang hinighlight ko dun sa yung winning is equals to losing is kapag nananalo yung tao kasi nare-relax sila. And kapag nare-relax sila, most likely nakakalimutan nila yung main point ng winning, which is maging consistent at gawin yung main thing. Now, dito naman sa sumunod na episode nun, doon naman tayo sa right decision. Ang pinaka-highlight ko doon is the only way para makagawa ka or maging masabi mong tama yung decision mo is nagbigay ako ng iba't ibang frameworks at concept. Doon yung Pareto Principle, doon din yung kailangan mo alamin na ano ba yung pinaka main point ng decision mo na para magbibigay ng output sa lahat. So parang minimum na input, maximum output. Yun ang tamang efficiency. And para sa akin, yun ang right decision sa buhay. Now, itong episode naman natin, 12. This is something na gusto ko ulit-ulitin yung panoorin kapag hindi nyo nagigets. And as much as possible isa puso nyo kasi isa to sa magiging core foundation nyo when it comes sa mindset. Siguro ang pinaka naging regret ko nung nag-i-start ako dati is hindi ko to natutunan. Natutunan ko na lang to lately nung 18 na ako, 19. And yung naging mindset na na-acquire ko nung 18, 19 ako, eto na ako ngayon. Ako yung produkto ng long-term thinking na yan ngayon. So kung ikaw yung bata na nanonood ngayon, if you're 15 years old, 16, sobrang swerte mo kasi napanood mo tong episode na to. Now, proceed tayo. Ano ba unang pumapasok sa isip nyo kapag naririnig nyo yung salitang long-term thinking? Laging sinasabi sa atin, mag long-term thinking ka kasi layuan mo yung isip mo, wag ka ngayon sa ganito, dapat meron kang vision, dapat ganito, dapat ganyan. Laging ganun, di ba? Laging sinasabi sa atin. Pero ang naging problem ko kasi nung bata ako, hindi ko gets kung ano ibig sabihin ng long-term thinking. Di ba? Um, as simple as it may sound, sobrang komplikado niya intindihin kasi hindi natuturo ng tama sa atin to. And kapag sinabi kong itinuturo ng tama, ibig sabihin hindi siya nabibigyan ng clarity sa atin ng mga parents natin, ng mga teachers natin, at kung sino-sino pa. Now, punta muna tayo sa classic definition ng long-term thinking. Paano mo ba masasabing isang bagay na long-term thinking? Alam nyo, rule of thumb para sa akin, pwedeng mag-vary sa inyo. Kapag sinabing guys, long-term thinking, laging-lagi nyo tatandaan, ang long-term thinking is more than a decade. 20 years, 30 years, 40 years. Ganon ang long-term thinking. Kasi, minsan iniisip natin na yung long-term thinking is just 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Guys, short term yung ganon. Kasi ang short term, yung 5 years, maniwala ka sa hindi. Kung gusto nyo na magulat. 5 years before, nagka-pandemic. Try nyo isipin. Nung 2020 nagka-pandemic, 2025 na ngayon. So, it's already been 5 years. Ngayon, tatanungin ko kayo, feel nyo ba long term yun? Di ba ang bilis ng pangyayari? So, yun yung gusto kong emphasize sa inyo. Long term thinking is 20 years, 10 years, 15 years, 30 years, 40 years. And maniwala kayo sa hindi. Hindi pa ganun kaklaro yung mga gusto kong mangyari when the time comes. Pero sobrang layo ko na to the point na meron akong plan when I turn 40 at saka 50 years old. Ganun ko binavalue yung long-term thinking. And marami magtatanong sa akin, Kuya JC, paano mo nagagawa yon? Saan nang gagaling?
kailangan ba may purpose ka para magka long term thinking ka? Actually guys, ang beauty ng buhay natin ngayon is long term thinking is a choice. Ano mo siya, para siyang something na mapa o roadmap na ididisenyo mo yung sarili mo. Kaya ko siya sinasabing choice kasi ikaw mismo yung magdidisenyo at mag-architect ng long-term goals mo. So, emphasize ko muna. Let's say for example, may mga tao ako na nami-meet na sinasabi nila magre-retire sila ng 65. Tapos ang age nila ngayon 25. So, yung 40 years na gagawin nila, yun yung long-term thinking. Ano-ano yung mga bagay na yun? And gusto ko emphasize sa inyo yung salitang natutunan ko kay Simon Sinek. If familiar kayo, magandang yun, magaling na author. And he focuses on leadership. So, pwede nyo i-search yun. Si Simon Sinek, ang niya, ang pinaka natutunan ko sa kanya noon nung nag-start ako sa personal development journey ko is yung importance ng infinite at saka finite goal. Kapag sinabing finite goal, ito yung mga maliliit mo na goal na kailangan mo i-hit na manganganak sa infinite goal mo. Ang infinite goal mo, yun yung long-term thinking mo, yun yung long-term na goal mo. Okay? Long-term, malayo. Okay, so kunwari gusto mo maging parang maging billionaire, yun yung goal mo. So for the rest of your life, yun yung tatrabahuhin mo. Okay? And maniwala ka sa hindi, maging billionaire sobrang tagal. Sobrang proseso niya, napakadami mong dadaanan. So yun yung pinaka-goal mo. Yung yun yung infinite game. Yung finite game na sinasabi ni Simon Sinek is yung mga maliliit na span ng oras or short term nun para mag-breed or manganak yun papunta doon sa infinite game mo. Ayun ang tawag doon is finite game. So kung iisipin nyo, kunwari si Pacquiao, Manny Pacquiao, ang goal niya is maging best boxer in the world, di ba? So lahat ng actions niya nandun. So kailangan niya manalo kay ganito, kailangan niya mag-champion sa ganito, kailangan niya mag-champion sa ganyan. And later on, tingnan yung nangyari, isa na siya sa pinakamalupit na boksingero sa mundo. Kasi yung infinite game niya, yung finite game niya is meron siyang mga mission na maliliit na kino-complete para mapuntahan niya yung gusto niya. Okay? So, gusto ko i-emphasize doon yung long-term thinking. So, when you say guys, long-term thinking, it's called as the North Star. Okay? Yung North Star na yan, nanggaling yan sa, di ba kung nagbabasa kayo sa Bible, di ba? Yung, ewan ko kung yung North Star doon nanggaling, pero yung North Star kasi guys, yun yung star sa, nakikita natin sa Earth na yung bituin na yun, dinidictate niya yung parang true north or yung north. Okay, yung hilaga ba yan? O, hilaga. So, anything, kapag isa kang sailor or isa kang traveler, kapag nakita mo yung North Star, papuntang north yun. So, yun, hindi yun magbabago. Ando na siya, consistent siya, and forever siya. Ganun, guys, sa long-term thinking. Kapag magde-disenyo kayo ng long-term thinking, make sure nyo na yun talaga yung gusto nyo. Kasi ang nagiging problema minsan ng tao, kapag nagdidisenyo siya ng long-term thinking, hindi nila yung gustong mangyari. So kapag kunwari, gusto mo maging kunyari sikat na YouTuber, ang problema mo is hindi mo pala gusto yun, pero yun yung naging North Star mo. Now, lahat kasi ng actions mo maa-align doon and magiging papunta ka doon. Ang problema, hindi mo pala gusto. So, kailangan palitan mo yung North Star mo or which is yung long-term thinking. Now, ngayon, gets nyo na yung pinaka-basic na definition ng long-term thinking. Okay, magdi-deep dive tayo. And ito yung mga key na topics na gusto kong matandaan nyo at isa puso nyo. Kalimutan nyo na lahat na mga tinuro ko sa past episode. Pero tandaan nyo tong i-discuss ko ngayon dito. I can guarantee you guys, after 5 years, nasa ibang position ka ng buhay mo. I can guarantee that. Assuming na i-apply mo lahat tong ituturo ko sa'yo ngayon. So, kung ako sa'yo, mag-take note ka, mag-focus ka ngayon, kasi itong mga i-discuss ko sa inyo, hindi mo pa to naririnig. Or narinig mo kaso hindi na-explain ng tama. So, pakinggan nyo maigi to kasi ito mismo yung magdidictate kung ano yung kakapuntahan mo after 5 years, after 10 years, after 20 years, 30 years, 40 years.
And this is something that I really learned the hard way. Okay? Hindi ko to natutunan sa mga mentors, hindi ko siya natutunan sa book. Natutunan ko siya through life. And yung 27 na ako ngayon, 10 years ago or 9 years ago, dinisenyo ko kung nasaan ako ngayon. Kaya ako nandito ngayon nagtuturo sa inyo. Dinisenyo ko to. And produkto to ng pag-iisip na to. Kaya kung ako sa inyo, seryosohin nyo maigi to. Okay? Una, na, maniwala kayo sa hindi. Sa panahon ngayon, sobrang concerned ako at sobrang naano ako na na na-aware or na nararatel or hindi naman problema pero more of concern sa sa mga bata ngayon. Alam niyo bakit? Masyadong pina-prime or mina-mindset yung mga tao ngayon, especially young ones, na lahat ng bagay dapat maging mabilis. I have a lot of PM, DM, messages, comments. Paulit-ulit. Kuya JC, paano maging milyonaryo? Paano mahit yung 6 digits ng 2 months, 3 months? Puro ganun. And ang lagi kong sagot, binabasag ko sila. Bakit mo gusto ng mabilis? Kasi ito yung reality ng buhay, guys. Maraming tao ngayon ang nagsasabi na at 19 dapat ganito ako, at 21 dapat ganyan ka, at 35 ganito. Para sa akin, guys, kabulshitan lahat yan. Binibreak nyo yung pinaka fundamental law ng universe. And that is time. Ang problema sa mga tao ngayon, guys, ginagawa nilang kalaban yung oras. Try nyo isipin. Bakit kayo nape-pressure sa oras? Bakit kayo nagmamadali? Sobrang dami kong nakitang tao na balitaan, na research, na check, sumikat sa internet, na yung mga tao na nagmamadali, yung iba na depressed, yung iba hindi na nila alam gagawin nila, yung iba kinain na ng oras. Sobrang dami at parami yung taong nagaganon. Ilang beses na ako naka-receive ng coaching na na dapat 21 ako ganito na, dapat 25 ganito ako, dapat 30 ganito ako. Lagi ako nakaka-receive ng ganong coaching na pitch na gusto magpa-coach sa akin. And lagi ko sinasabi sa kanila, sino ba nagsabi sa inyo na kailangan ganyan kayo ng ganyang edad? Kung fina-follow nyo ako dito sa podcast, isa sa pinaka-key na mindset or highlight or topic na diniscuss ko is belief. Na lahat ng bagay na meron sa internet is just social constructivism. Ibig sabihin, paniniwala lang siya ng mga tao na pinaniwalaan na since maraming naniniwala, so ang feel ng ibang tao tama yun. Pero ang reality, guys, hindi naman lahat tama yun tama. Napaperceive lang nating tama yun. Pero ang reality, ang tunay na katotohanan ay yung pinapaniwalaan mo na best para sa'yo. As long as it's moral, ethical, legal. And in-explain ko doon sa mga past videos na sinabi ko na yung paniniwala is na lang yan through time. So, ang trend ngayon, sa panahon ngayon, dito sa internet, sa TikTok, sa Facebook, at sa kung saan sa ang part ng internet, dapat ganito ka at ganitong age. Sobrang daming batang ganun. And sobrang naaalarma ako. Na kung isa ka sa tao na yon, makinig ka maigi sa akin kasi trust me, babaguhin ko yung pananaw mo when it comes sa time. Okay. Try nyo isipin, guys. Bakit nyo ba ginagawang kaibigan? Bakit nyo ba ginagawang kalaban yung oras? Kung alam nyo yung lesson ng compound interest. Si Warren Buffett, guys, doon siya naging bilyonaryo. Nung 55 to 60 lang siya naging billionaire. Nag-start siya mag-invest ng bata siya, 12 to 15 years old. Nung 60 siya, doon niya lang na-hit yung billionaire mark. More or less 60. And alam niyo yung lagi sinasabi niya, compound interest. And the only way para mag-compound ang isang bagay is oras. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, guys, ang katotohanan sa mundo is oras.
Kapag gumagawa ka ng kamalian, malalaman mo yan through time. Kapag gumagawa ka ng kabutihan, oras na magsasabi. And laging-lagi natin naririnig 'to sa ano, sa mga kasabihan na oras ang bahala sa'yo. Alam niyo guys, totoo 'yun. Oras talaga ang bahala sa'yo. And the more mo na ginagawang kaibigan yung oras kaysa kalaban, the more na magiging tama yung mga kakalabasan na gusto mo mangyari. Hindi siya na-highlight kasi sa panahon ngayon, masyado tayong kina-cloud ng mga kung sino-sinong tao, nabebentahan lang naman tayo ng kung ano-ano. Pero ang katotohanan guys, kailangan nating gawing kaibigan yung oras. Trust me. Okay, kung nababasag yung paniniwala nyo ngayon, i-open nyo lang yung utak nyo kasi marami akong i-discuss about time is our friend. Bibigyan ko kayo ng example. Mapapamadali mo ba yung paghilom ng sugat? Hindi. Takes weeks, di ba? Minsan months. Kapag may sakit ka ba, kapag uminom ka ba ng gamot, gagaling ka agad pagkainom mo ng gamot? Hindi. Takes time. Kapag may malubha kang karamdaman, ano yung kailangan na ginagawa sa'yo ng doktor? Kailangan niya pag-eksperimentohan, titignan para malaman kung ano yung sakit mo. And all of those process takes time. Mag-build ng bahay, kailangan mo ng oras. Magpalago ng pera, kailangan mo ng oras. Kaya nga 'di ba ang interest rate nakadepende sa oras. Now, bakit ko ni inaano sa inyo 'to? Bakit ko parang pinopokpok sa utak niyo na kailangan niyo gawing kaibigan yung oras. Kasi guys, yung oras lang yung bagay na meron sa ating lahat na pantay-pantay tayo. Yung mga tao na nagsusunog ng oras ay yung mga tao na kakainin ng oras eventually. Tandaan nyo, yung oras is Grim Reaper yan ng katotohanan. Kapag nagmadali ka, kakainin ka niyan. At kapag ginawa mo siyang kaibigan, sasamahan ka niyan. So, bibigyan ko kayo ng mas malalim na konsepto na kailangan nyo matutunan about dito sa time is our friend. Sigurado ako na-encounter nyo na yung salitang delayed gratification. Pero this time, lalagyan natin siya ng kalaban, which is instant gratification. Kapag ikaw yung tao na pinapractice yung delayed gratification, ikaw yung tao na mananalo sa dulo. And sigurado ako, may mga tao ngayon na, Kuya JC, wait lang. Ano ulit yung delayed gratification? Okay, kapag sinabing delayed gratification, is meron kang gusto mangyari, gustong bilhin, gustong gawin, or bagay na gustong gusto mo, pero since gusto mo practicein yung disiplina, ipagsasantabi mo muna yon at ay hintayin mo hanggat kaya mo para makuha mo yon. So, bigyan ko kayong example. Kumikita ka ng 100,000 per month. Afford mo naman bumili ng sports car. Kaso, mas pinili mo yung delayed gratification na mag-iipon ka muna ng 1 million bago mo bilhin yun. So, nag-ipon ka ng 10 months bago mo bilhin yun na kahit kaya mong bilhin ngayon, pero nag-ipon ka pa ng 10 months. Ang tawag dun is delayed gratification. And maniwala ka sa hindi guys, panipis na ng panipis yung delayed gratification ng tao. Kasi lahat ng tao ngayon gusto instant. Lahat ng meron sa mundo ngayon gusto instant. Instant noodles, instant relationship, instant dating, instant na pera, instant na yaman, instant na career, lahat na instant sa panahon ngayon. And kung gusto mo manalo sa mundo, gusto mo mag-iba ng pananaw, kailangan mo umalis doon sa pag-iisip na yon. And bibigyan ko kayo ng isang classic example. Alam nyo guys, every time na may nakikita akong content creator na kumita ng pera, tapos bili ng kung ano-ano. Kahit hindi content creator, kahit sino, na taong kumita ng pera, tapos binibili ng kung ano-ano. Instant gratification. Bakit? Masarap eh. Tapos yung purpose pa nila i-flex sa internet. Bakit? Masarap eh. Masarap. Try nyo balikan lahat ng mga tao na yun, kung nasaan sila ngayon. Halos lahat nasa kangkungan. Alam nyo bakit? Hindi nila kasi alam yung concept ng delayed gratification.
Ang pinaka-reason kung bakit kailangan ma-practice yung delayed gratification at wag na wag kayo mag-instant gratification kasi sinusunog yung dopamine nyo. Di ba na, ano ko na yan, na pag-usapan na natin sa last episode yan. Yung dopamine, is yan yung parang nag-hormone na nagpapasaya sa atin. Kapag ikaw yung tao na gusto mo ng mabilis, gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan, most likely, mafo-fall ka sa instant gratification at paulit-ulit mong gagawin yan. Hindi alam ng tao na instant gratification is nagsusunog ng dopamine. Kaya maraming tao ngayon ang broke, maraming tao ngayon ang depressed, maraming tao ngayon hindi nila alam gagawin nila. Alam nyo bakit? Hindi nila alam yung delayed gratification eh. Hindi porket kumikita ka ng may 1 million ka sa bangko, kailangan mo na bumili ng mamahaling sasakyan. Hindi porket sikat ka na, kailangan mo nang bumili ng kung ano-ano. Kasi ang reality guys, kapag pre-practice yung delayed gratification, ang bibuild yan ng discipline. And isipin nyo, kung nagtatanim ka, tapos inani mo agad yung bunga, sa tingin yung lasa ng bunga, it's the same concept. Okay? Kunyari, nagtanim ka ng mangga, yung taong nag-practice ng delayed gratification, hintayin niya yung 10 years para mamunga. Etong pabunga pa lang, inano agad, kinuha yung bunga. Syempre, hindi masarap yung bunga. Ganon din siya guys dito sa ano. Now, ano pa ba yung other importance nitong delayed at saka instant gratification? Okay. Merong ang classic example din yan yung mga tao na ano, na ayun, kumita ng pera na malaki, bili ng kung ano-ano, since hindi nila na-practice, nasunog yung ano nila, dopamine nila, hindi na nila alam yung gusto nilang gawin, and ang funny doon, broke na sila ngayon. Napaka-classic na example yun, guys. Classic din sa sa workout. Okay? Gusto ng tao instant na magandang katawan. Pero ayaw nila mag-delay gratification, ayaw nila mag-gym ng 1 year, 2 years, 3 years. Kaya anong ginagawa ng mga tao? Instant. Nagre-result yung mga ibang tao sa steroids. Mag-take ng mga kung ano-anong tinuturok sa katawan para lumaki yung katawan. Now, hindi ako against sa kanila, pero ayaw kasi nila daanan yung discipline part. Now, ano yung naging cause nun? Sige, kung nag-instant ka, instant na macho ka, instant na malaki katawan mo, ito yung tanong ko sa'yo. Kamusta health mo? Kasi maniwala ka sa hindi, kapag ikaw yung tao na nagba-bodybuilding tas nagtuturo ka ng kung ano-ano, iikli lang yung buhay mo. Yun yung kapalit nun para sa magandang katawan. Versus sa mga tao na katulad ko, na nagte-training ng tama, nakalock in ng 5 years sa pagte-training para ma-achieve nila yung dream physiques nila. Bibihira na lang yung tao ng gusto ng pathway kasi lahat ng tao ngayon gusto nila instant. No, ngayon, lahat ng mga taong nagtuturok ng kung ano-ano nung araw, tignan nyo sila ngayon, yung iba nasa heaven na. Yung iba, puro sakit. Yung iba, may failure sa kidney. At kung ano-ano, pwede nyo i-research yan. So, isa yung na-application ng delayed at saka instant gratification. Isa pa na angle, guys, is business. Napakadaming, sikat na content creator na nabura na sa internet dahil puro instant. 'Di ba? May mga biglang sisikat na mga content creator na nagto-talk about business, kumita lang ng konti, hindi naman sobrang laki ng business nila, bili ng kung ano-ano. Pasikat sa tao, flex ng flex. Sige, instant. Bakit? Kapag bumili ka ng maagarang sasakyan, pakita mo sa internet, nagbibuild siya ng validation tapos gusto mo, angas mo, di ba? Pakita mo sa tao na mayaman ka kahit di naman talaga, sakto ka lang. Siyempre, ipipraise ka ng tao, papalakpakan ka. Ngayon ang nangyayari, ayun, dopamine. Pero ang tanong, totoo ba lahat yun? Hindi. Kasi lahat yun hiram lang naman na oras eh. Pinilit mo ng pinilit magmukha kang mayaman sa internet, di naman pala talaga kaya ng income mo. Sunog. Versus sa mga tao na nagbibuild ng matagal, ang dami nyo mapapanood sa YouTube, lahat ng mga tao na tunay na mayaman, hindi nyo man sila makakita nagfe-flex ng wealth. Alam nyo bakit? Kasi alam nila tong concept na to eh. Alam nila yung concept ng delayed gratification.
'Di ba kayo nagtataka may mga mayayaman na bumibili ng mga mamahalin, magagarang bagay, matanda na sila. Bakit? Trinabaho nila yun along the way. Ngayon nag-i-introduce ng mga bagong wave ng mga tao na dapat successful ka ng 25, 35, pero hindi naman talaga yun ang definition ng success. Kasi guys, babasagin ko na kayo, yung pagyaman, kailangan ng oras yun. And time is our friend. So kung mamadaliin mo yung pagyaman mo na parang gusto mo, kailangan 25, meron ka na agad, 25, ganito ka na dapat, 28, ganyan. Ginagawa mo ng kalaban yung oras. Ano na ba yung pinaka-golden rule? Kapag kinalaban mo yung oras, kakainin ka niyan. Nalaglag yung ano natin. Ngayon, alam niyo na kung bakit importante yung gawing kaibigan yung oras. Alam niyo na din kung bakit yung delayed gratification at yung instant gratification importante. Pag-usapan natin ito, palalimin natin. Na-discuss ko to sa TikTok, i-discuss ko ulit sa YouTube na mas malalim. Second order of consequences. Basa ko to sa libro, and ever since nabasa ko to, doon nagbago talaga yung pananaw ko sa mga desisyon ko. So, kung last episode diniscuss ko sa inyo yung tamang pagde-decide or yung proper decision. Dito naman, ang pag-uusapan natin is yung event horizon or second order of consequences. Ngayon, ano ba meron to dito, JC? Ano bang connection ng time is our friend, delayed gratification, instant gratification dito sa second order of consequences? Ano ba mapapala namin dito? Alam nyo guys, ito lang tatandaan nyo. Sa second order of consequences, lahat ng decision natin sa buhay, nanganganak yan ng consequence. Nanganganak yan ng pangalawa, nanganganak yan ng pangatlo, pang-apat, pang-lima, and later on, magiging effect yan. So, para siyang butterfly effect sa long term mo na buhay. Bibigyan ko kayo ng example. Yung imbes na mag-workout ka, 'di ba? Mas pinili mo tumambay sa bahay. Okay? So, yun yung decision mo, 'di ba? Mag-workout. Okay. Hindi ka nag-workout, tumambay ka sa bahay. So, since tambay ka sa bahay, hindi mo pinili yung pag-workout, manganganak yan ng consequence. Ang magiging anak na consequence niyan is hindi ka mag-workout. Next, ano yung magiging next na consequence yan? Kapag hindi ka nag-workout, tataba ka. Next na mangyari, kapag tumaba ka, most likely mahihirapan ka sa work. Kapag nahirapan ka sa work, pwede ka matanggal sa work. At kapag nawalan ka ng work, mawawalan ka ng income. At kapag nawalan ka ng income, wala kang ipoprovide sa family mo or wala kang kikitain. Kapag wala kang kikitain, hindi ka mabubuhay. At kapag napunta ka sa sitwasyon na yon, nade-depress ka. At kapag na-depress ka, gagawa-gawa ka na kung ano ng mga bagay. At kapag napunta ka sa sitwasyon na yon, may gagawin ka na ng mga ibang bagay. So, nagigets nyo yun, guys. Dahil lang sa isang sitwasyon, dahil sa isang decision, nanganak siya ng manibagong consequences. And maniwala kayo, guys, sa series ng second, third, fourth order of consequences na yon, time yun, guys. Yun yung sinasabi kong oras. So, yung mga decision mo ngayon, na hindi ka nag-workout, ang next na mangyayari dyan, tataba ka. And hindi mo mararamdaman yun. Mararamdaman mo yung true time. After nyan, magkakasakit ka na. Mararamdaman mo yung true time. After mo magkasakit, mahirapan ka mag-work. Mararamdaman mo true time. So, parang magba-butterfly effect siya. Mag-i-snowball, tung, 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 tung. Parang ganito. And magugulat ka na lang, guys. After 5 years, after 10 years, 20 years, nasa ibang sitwasyon ka na ng buhay. Dahil lang sa hindi pag-workout, dami mong sakit, hindi ka na bedridden ka na. Dahil lang sa isang decision na yun. And yung natutunan ko to, doon talaga nagbago yung buhay ko. Kaya ako nandito ngayon guys, nagtuturo. Kasi
Yung decision ko dati nun, nanganak lang sa isang decision. Sabi ko, ikakat ko na yung ego, magiging open-minded na ako at mag-aaral ako. Aaralin ko yung buhay. Yun lang yung decision ko, guys. That was 9 years ago. Naging open ako, kinat ko yung ego. Ano nanganak na consequence nun? Since kinat ko yung ego, mas naging open ako sa information, mas madali ako mag-absorb ng information, so nag-aral ako. Personal development, katulad nyo ngayon. Now, since nag-aral ako ng personal development, nag-improve yung well-being ko. Nung nag-improve yung well-being ko, na-realize ko na ibang aspects ng life ko nag-improve. Nag-improve ako sa psychologically, physically, mentally, spiritually, financially. At yun, nag-improve yun. Ang next na nangyari sa akin is mas gumanda yung trajectory ng buhay ko. Yung series ng decisions na yun, guys, hindi ko siya naramdaman until such time na bigla na lang siya nagparamdam sa akin. Kapag namimit ko yung mga tao na kasama ko 9 years ago versus ngayon, sobrang layo ko na. Sila, the same. Tambay, umiinom, walang pera. Ako, sobrang layo ko na. As in. And every time nagkikita kami, halos hindi na kami magkakonekta kasi iba na. Literal na iba na ako. Dahil lang sa isang decision yun, guys. Kapag alam nyo to, yung konsepto ng second order of consequences, mas magigets nyo kung ano yung magiging pattern ng effect ng mga decisions nyo sa mga susunod na oras, susunod na araw, susunod na instances. Kaya bago tong lesson na to, diniscuss ko sa inyo na ba yung tamang decision. Kasi ito yung magiging secret sauce nyo sa decision making process nyo sa buhay. Bago kayo mag-decide, i-consider nyo tong projection. At itong second order of consequences, ito yung nagiging North Star ko or projection ko sa mga bagay-bagay. And maniwala kayo sa hindi, kapag ako yung tropa mo, kapag nagpa-coach kayo sa akin, most likely ganito yung magiging pattern ng coaching natin. Tatanungin ko lang kayo kung ano yung mga possible na. So now, ngayon alam niyo na yung pinaka main point nito. Ang next na gusto kong i-highlight dito sa second order of consequences is kapag ikaw yung tao na marunong mag-project, magiging strategist ka. At kapag marunong ka mag-strategize, most likely, mas magiging klaro yung long-term thinking mo. Kasi tatanungin mo yung sarili mo eh, align ba to sa decisions ko? Align ba to sa gusto kong maging? Align ba to sa mga plano ko na gagawin sa life? So, part siya ng long-term thinking. Okay? So, isang practice na ginagawa ko, guys, is kunwari, meron akong malaking decision na gagawin sa buhay. Tatanungin ko sarili ko, kapag ginawa ko ba tong decision na to, ano yung mga possible na mangyari? So, magpo-project na ako na ng second order of consequences. Ito yung pwede mangyari, ito yung pwede mangyari. Kapag nangyari yun, ano yung possible na mangyari? At kapag nangyari yung mga yun, ano pa yung possible na mangyari? Now, tatanungin ko sarili ko, yung mga decisions ba na yun align sa long-term ko na goal o hindi? Kapag hindi, hindi ko siya gagawin. At kapag oo, gagawin ko siya. Kaya napaka-critical nitong second order of consequences. Kailangan nyo siya gawin at ma-apply ng tama. Kasi kapag hindi kayo aware dito, ginagamit nyo siya ng mali. So napakaklaro, 'di ba? Yung sa sinabi kong example sa pag-workout pa lang 'yon. Punta natin sa pera. Kapag ikaw yung tao na hindi ka marunong or naging ignorante ka sa pagmamanage ng pera, dahil lang doon sa decision na 'yon, masasabi ko na agad sa tao na magiging broken when the time comes. Bakit? Kasi magbe-breed siya ng maraming consequences eh. Kaya ka mahirap ngayon. Kasi hard reality to. Kasi ikaw yung order of consequences ng mga magulang mo. Now, ang goal mo lang is kailangan mo makat yon. The only way you can cut it, kailangan aware ka. Kaya ka mahirap ngayon kasi poor financial decisions ng mga family members mo.
Yun lang yun. Dahil lang sa isang decision na yun. Kaya hina-highlight ko sa inyo guys, kailangan alam na alam nyo tong konsepto na to kasi it will make or break you, 'di ba sabi ko nga. And napaka-essential nitong second order of consequences sa long-term thinking. Maniwala ka sa hindi guys, ito lang din yung ginagamit ko sa content creation at sa pag-assess ng isang tao. Kapag may nakikita ako content creator na okay yung mga decisions niya, kahit di pa siya sikat, alam kong sisikat yun. Ang lagi ko lang sinasabi, oras lang. So, ang dami ko ng mga content creator na na-predict sa TikTok na mangyari yun. At yung iba doon, sobrang close kami. Okay. And kapag na-master mo to, most likely, magiging strategist ka when the time comes. Magiging katulad nyo ako. It's just basic logic at saka purely observation lang, guys. Now, ang tatanong ko sa inyo, papaano ba to magme-make sense sa inyo? Papaano mo ba to i-apply sa buhay nyo? Kasi kapag na-apply mo to ng tama, most likely, lahat ng decisions mo ngayon, magiging okay. Kaya di ba sinasabi ko sa inyo guys kanina, na kailangan time is our friend. Kapag tama yung decision mo, kapag quality, at kapag na-project mo ng tama sa second order of consequences yon, ito lang kailangan mo. Oras lang. Hayaan mo yung oras maging kaibigan mo at siya na magsasabi sa'yo. So, meron nag-chat sa akin na na bata. Sabi niya sa akin, Kuya, nag-aaral ako ng mabuti. Tapos, magaling ako sa school. Tapos, pero hindi pa ako mayaman. 20, ano pa lang ako, 18 ako. Ano bang ma-advise mo sa akin? Kasi gusto ko maging successful, sabi niya sa akin. Alam mo sabi ko, wala. Gawin mo lang ginagawa mo. Kasi yung decision niya na yun, na nag-aaral siya mabuti, magbe-breed ng maraming positive na order of consequences. Kapag nag-aaral ka na mabuti, most likely magkakaroon ka competence. At kapag competent kang tao, mas may mas driven ka. At kapag driven ka na tao, most likely mga decisions mo may conviction. Kapag may conviction decision mo, papanindigan mo decision mo regardless. At kapag yung mga decisions mo na yun, through time, may mga difficult ka may encounter na mga decision, alam mo kung paano i-maneuver yun. Bakit? Competent ka na tao. So, maapektuhan nun yung overall well-being mo. At kapag naapektuhan nun yung overall well-being mo, most likely, mag-fail man or hindi, mas i-deal mo siya ng tama at magtitignan mo siya sa positive side. Nanganganak lang siya dahil lang yun sa pagiging competent na na estudyante. Now, on the contrary, may mga bata naman na opposite nun. Mahalata mo agad sa tao sa paniniwala pa lang nila kung paano sila maniwala, magbe-breed na agad ng consequences yon. Kaya mag-iingat kayo guys, mag-iingat kayo sa kasama nyo, mag-iingat kayo sa mga tao na sa paniniwala nila at mag-iingat kayo sa mga taong papakinggan nyo. Kasi trust me, hindi magmamatter ngayon lahat yan. 5 years, 10 years, mararamdaman mo yan. At kapag naramdaman mo siya ng 10 years, after 20 years, mas ramdam mo yan. Kaya hindi ba kayo nagtataka, may mga tao na parang sa umpisa hindi nyo naobserbahan yung success nila. Magugulat na lang kayo after 5 years, sikat na siya or mayaman na siya. After 10 years, sobrang yaman niya na. Same thing sa content creation. 'Di ba? Meron parang sa akin, meron na lang nag-pop up na content sa akin. Tapos nagulat na lang lahat ng mga tao, biglang nag-skyrocket yung content ko at saka mas nakilala ako ngayon sa TikTok. Bakit? It's just a matter of time at alam ko kung paano siya gamitin. So yun. Ngayon alam nyo na at nadidiin ko sa inyo na kailangan nyo maging kaibigan yung oras. Alam nyo na din yung concept ng delayed gratification and instant gratification. Alam nyo na din yung second order of consequences. Now, meron na akong i-share sa inyo na paborito kong Wait lang. Experiment. Okay. Meron kasing paborito ako na experiment na yung title ay Marshmallow Experiment. Now, anong relevance ito kay JC? Bakit mo i-share to? Ito guys, yung marshmallow experiment. Ganito siya. Merong group of kids or mga bata na ang ginawa ng mga scientists is pinunta nila sa classroom. Okay? Pinasok nila sa room. Now, ang setup ganito. Sobrang simple. Merong dalawang group ng bata, group A, group B. Ngayon, yung group A, ang ginawa nila is yung mga bata na
Kapag binigyan mo sila ng marshmallow, sasabihin mo sa kanila na kapag naghintay ka ng 20 minutes or certain amount of time, tas hindi mo kinain tong marshmallow dito sa harapan mo, dodoblehin namin yan. Okay? So, ngayon, yung ginawa nila yon, nagulat yung mga scientists kasi may mga bata na kumain ng marshmallow agad. Tapos may mga bata naman na hindi kumain ng marshmallow, hinintay nila yung 20 minutes para matapos. Tapos, yung mga bata naghintay na hindi kinain yung marshmallow na nasa harapan nila, binigyan pa ng isang marshmallow. Tapos doon na nag-end yung experiment. Now, yung experiment ng marshmallow na yon is related sa delayed gratification. Kapag ikaw yung tao na willing mag-wait para sa mas mataas na reward, most likely mas mare-reward ka ng oras in the long run. And dahil sa panahon ngayon, mas pina-prime or mina-mindset na tayo para sa mga instant na bagay-bagay. Yan ang nagiging problema sa atin ngayon, guys. Yan ang pinaka problema. Kaya pansinin nyo, ayaw na ng mga tao yung matatagal. Gusto nila na mabilis. At kapag mabilis, maliit lang yung reward. Bakit? Hindi kasi natin ginagawang kaibigan yung oras. Now, going back dito sa marshmallow experiment, yung mga group ng bata na yon, yung mga scientists, binalikan nila after 20 or 30 years doon sa marshmallow experiment na yon. So dati bata sila 5 years old, 4 years old, di ba? After 20 to 30 years, binalikan nila lahat yung mga bata na yon. At alam mo yung fascinating doon sa marshmallow experiment, yung mga bata na nag-practice ng delayed gratification, yung mga bata na hindi kumain ng marshmallow agad, naghintay ng oras tapos binigyan sila ulit ng isa pa, yung mga nag-delayed gratification doon, sobrang na-shock yung mga scientists. Kasi yung mga bata na yon, sila yung mga bata na mga naging successful sa long run. So yung iba naging sikat na athlete, yung iba naging mayamang businessman, yung iba naging malupit na sa karir nila, na maging magaling na professor, naging kilala, naging sikat na artista. Yun yung mga bata na nag-practice ng delayed gratification doon sa marshmallow experiment. Yung mga bata na nag-instant gratification, na kinain agad yung marshmallow, hindi sila naghintay ng certain amount of time, sila yung mga naging drug user. Sila yung mga nasa kulungan. Sila yung mga tao, mga taong humirap sa buhay. Yung mga iba naging palaboy, naging addict sa drug. And every time na naaalala ko yung marshmallow experiment, dun ako nare-remind dito sa lesson natin ngayon. And it's true. Na-experience ko yun, guys. Hindi ako magsisinungaling nung bata ako nun. Sobrang nasa environment ako ng ganun nun. And kung meron man akong tropa na nanonood dito, alam niya yun. Alam nila ngayon yun. Na may mga situation ako sa life nun na kung sinunog ko yung dopamine ko, mas pinili ko yung instant gratification, baka wala ako ngayon dito sa internet, wala ako ngayon na nagsasalita dito. Kasi baka nag-iba yung trajectory ng buhay ko. Dahil lang sa isang decision na yun. Bakit? Second order of consequences. Pero since naging tama yung decision making process ko nun at na gets ko na yung oras at saka yung kaibigan natin na yung delayed gratification is importante, na yung instant gratification is dapat iwasan natin, na-gets ko na lahat yun may mga consequences when the time comes. And I'm very, very proud of myself kasi nandito ako ngayon sa internet, ine-educate ko kayo about sa mga decisions ko na yun. And nandito ako ngayon. I'm the living proof of this whole concept. And ganun mag long-term thinking, guys. Long-term thinking is just basically time. Now, ang tanong, so kay JC, gets na namin na ganun pala yung yung how, kung paano gagamitin yung long-term thinking. Ang tanong, paano ba mag long-term thinking? Basic. I-disenyo mo yung gusto mo. Tapos, i-align mo lahat ng decisions mo ngayon para mangyari yun sa long run. So, kunwari, gusto mo maging pinakamayamang engineer sa probinsya nyo.
So, lagay mo siya in 30 years or 35 years or in 40 years. Lagay mo siya sa papel. Ngayon, tanongin mo sarili mo, ano-ano yung mga kailangan mong decisions ngayon na magbe-breed para doon? Mag-aral ka mabuti, pumasa ka sa board exam, make sure mo matop notch ka. That's the standard, kunwari. Tamang tao, tamang company, tamang decisions, upskill. Kung iisipin nyo, halos basic lang lahat naman ng mga yun eh. Tapos i-divide mo lang siya sa maliliit na years, tapos gagawin mo siya ng checklist. Tapos kapag ginawa nyo na yun, wala na kayo ibang kailangan gawin. Wala na. Hayaan mo na lang yung time na magdidictate. Kasi nasa process ka eh. And maniwala ka sa hindi guys. 2025 ngayon, babalikan ko to after 2030, after 5 years. Itong video na to. And trust me guys, sobrang layo ko na after nun. Ganun ko na po project yung mangyari. Bakit? Alam ko yung konsepto na to eh. So sa mga nanonood ngayon, trust me, 5 years from now, babalikan ko tong content ko na to. And magugulat kayo, sobrang layo ko na. Seryoso yun. So na kung alam niyo na tong konsepto na to, most likely marami na kayong nababasag na paniniwala ngayon, marami kayong nare-realize. And gusto ko guys i-comment nyo sa baba yun. Kahit mahaba yung comment nyo, please, nagbabasa ako. I-comment nyo yung mga greatest realization nyo ngayon. Ano yung pinaka natutunan nyo ngayon? Ano yung pinaka tumatak dito? Papaano ba binago nitong module na to yung pananaw nyo sa buhay ngayon at sa magiging course of actions nyo sa mga next coming months, years? Comment nyo yun. So yun. Ganyan ka-importante yung long term. At laging-lagi yung tatandaan guys, time is our friend. Huwag na huwag niyong gagawing kalaban yung oras guys. Kaibigan yan. Okay? Mabagal sa umpisa. Pero kapag ginawa mong kaibigan yan, trust me, siya bahala sa'yo. Kaya lahat ng ginagawa ko ngayon guys, sobrang bagal. Bakit? Quality decisions. Magbe-breed yan sa excellence. Trust me. All you need is time. Kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong mainip. Sobrang hirap kasi gusto kong emphasize sa inyo na huwag kayong mainip ganito ganyan pero mahirap. Pero trust me, kapag yung hirap na yan na overcome nyo, manganak yan. And dadating yung araw, 5 years, 6 years, 7 years, 3 years from napapasalamatan nyo tong video na to. And gusto ko balikan nyo to when that time comes. After years, balikan nyo tong video na to. At eto lang guys, yung maalala nyo ngayon. Eto lang. So yun. Solid. Naubusan na ako ng boses. So yeah. Episode 12 tayo. And chinecheck ko yung module ngayon guys. 5 episodes to go. Mag-e-end yung season natin. So, ano-ano ba yung mga didiscuss ko sa season 2? Okay. Kung isipin nyo guys, tong season 1 natin puro mindset lang, di ba? Chinecheck ko to ngayong mga modules natin ngayon. Meron kasi akong Excel ng mga topic. Yung season 2 natin guys, ang pag-uusapan na natin is freelancing proper or mindset. So, ito generalized na mindset to. Ito yung pinakailangan nyo muna as a person, as a personal development. Sa season 2 guys, malapit na tayo mag-end ng season 1. Sa season 2 guys, mas inanaraw natin yung concepts at saka mga paniniwala on making money online. Doon ako excited. And gagawin ko yung best ko guys na matapos to bago mag-end tong in July. Pero kung hindi man, first week ng July or second week, papasok na tayo ng season 2. Sobrang excited ako kasi ang dami kong gustong ibigay sa inyo. After ng season 2 guys, sa season 3 tayo, ang i-announce ko is yung podcast proper. Since alam nyo na, meron na kayong generalized mindset na consume nyo na yung season 1. Sa season 2 is freelancing mindset or making money online. Kapag na-acquire nyo na yon, dun na ako confident na pwede na kayo mag-acquire ng knowledge sa freelance. So, ang mga next na mangyari sa season 3 is more of freelance technicalities na. Papaano, ano yung mga kailangan. So, yun na i-deep dive natin. And nakagandahan dito guys is hindi na ako yung makikita nyo sa video, kundi mga eksperto na.
na nasa freelance. So, abangan nyo yun kasi ang mangyayari doon, yun yung mga typical podcast na gusto nyo na parang may interview ako, tapos i-explain nila yung proseso. So, yun yung mga mas mahabang mas mahabang video, mas malaman, mas maraming kailangan nyo aralin. And most likely guys, dinedesenyo ko yung modules na yon sa season 3 na para ma-apply nyo siya agad tapos gawin nyo siya agad. So, maraming parating. Alam nyo, sobrang excited ako sa mga susunod. Pero again, balik tayo, long-term thinking. Okay, nakadesenyo to lahat ng ginagawa ko. Kaya wag nyo kayo magmadali. Enjoy nyo lang yung process at enjoy nyo yung channel natin, guys. Kasi malayo pa tayo, okay? Kakaumpisa ko pa lang. Malayo yung mission natin at never tayo mag-stop. Nakalock in ako dito ng dekada, more than that. So, magiging part kayo ng journey ko, magiging part din ako ng journey nyo. So, sa mga sumusuporta, maraming salamat. Sa mga tao na bago, maraming salamat sa pagnood. Sana marami kayong natutunan. And guys, ang hihingin ko lang talaga is mag-subscribe lang kayo. Wala na akong ibang hihilingin sa inyo. Subscribe kayo, i-like nyo to, mag-comment kayo, i-share nyo to sa friends nyo, ipa-subscribe nyo to sa kanila. Yun lang. And bakit yun lang? Pangarap ko to, guys. Maging honest ako sa inyo. Pangarap ko na maging kilala na content creator na sa education dito sa TikTok. Someone na malalim at someone na magbibigay ng value para sa mga Pilipino. Okay? So, yung mga subscribe nyo na yan, guys, sobrang thankful ako niyan. Okay? Sobra as in, from the bottom of my heart. Ito talaga pangarap ko, guys. I'm passionate for this. Kaya ako ginagawa to ng full sa inyo. Kaya ako binibigay lahat for free. Lahat ng pwede ko ibigay ng material sa inyo. So, sobrang thank you sa lahat ng mga sumusuporta at sa mga susuporta. And yun. Sorry na pahaba, guys. Gusto ko lang mag-express ng gratitude kasi part of me, grabe, ang dami kong failures na dinaanan bago mangyari to. Siguro ikakwento ko yan, more of that sa season 1, sa ending natin na video. Pero yun lang, gusto ko talaga mag-express ng thank you. Maraming sa suporta. Yun lang. So, see you sa next episode, guys. Kasi ang magiging topic natin is stress. Okay, explain ko sa inyo paano mag-handle ng stress sa pinaka-basic na paraan. So, yun lang. Okay, let's go. Peace.